Etong si Ontiveros, nagdemanda po sa mga vlogger. Nakasus! Ontiveros, bida-bida ka na naman. Hindi mo na lang sagutin yung witness mo. Witness naman niya yan eh. Di ba? Yan ang hindi ko magets ha. Hindi ko talaga to magets. Kasi una-una sa lahat, sino bang nagdala sa Senado niyan? Di ba ikaw? Ikaw naman nagdala eh. Ikaw ang kung ano nung parang sa ano mo yan, committee mo yan, di ba? So ibig sabihin, ikaw po yung nagpresenta niyan sa Senado, di ba? So ikaw ang nagpresenta niyan. Ngayon, sinabi yung mga ganyang akusasyon. Oh. Tapos ngayon, sasabihin mo sinungaling yung tao. Oh. So therefore, kung sinungaling ngayon, nagsisinungaling ngayon yung tao, anong assurance namin na nung panahon na dinala nyo yan dyan sa Senado? Kasi hindi naman mapupunta yan dyan kung hindi mo papayagang magsalita. Kasi ikaw ang chairman chairwoman nun, di ba? O chairperson. So ibig sabihin, pinayagan mo magsalita yan. Lumapit di umano sa inyo. Sabi mo, parang gano'n ang dating. Lumapit, tapos nag-testify against Pastor Kibuloy, against VP Sara Duterte, against Rodrigo Roa Duterte. So therefore, pinayagan mo yan. Pero sabi mo naman ngayon, sinungaling yan. Ba't mo pinayagan? Ang gulo-gulo mo naman eh. Ako, ang magandang gawin mo, idemanda mo siya. Tapos, dalhin mo sa Senado. Imbitahan mo kasi when I say dalhin, hindi ibig sabihin ikaw mismo yung nagkuha. Hindi. Kasi pag sinabi mo dadalhin mo yan, isumpina mo. Pagka hindi umatin, i-cite mo in contempt para hulihin, para dalhin ng Senado dyan. Di ba? So you have all that power to do it. Ba't di mo yun ang gawin mo? Ang pinuntirya mo, kaming mga vlogger. Ay nako, eto papakita ko sa inyo itong video ni Ontiveros ha. Sabi ko nga sa inyo magkakalabasan ng katotohanan. Eto. Pakita natin kung yung time na nagpunta siya sa NBI. Nako, tingnan niyo tuwan-tuwa yung Ali. Kasi siyempre all camera ay nasa kanya. Ayan. Di ba? Happy si Madam. Ayan na, punong-puno na ng media. Media notin niya yan. Ayan na. Mantakin mo, nakahanda yung media. Di ba? Prepared na yung media, nakalinya na sila. Ready na sila. Ready! Lights, camera, action! Gago! Ready na. Sino kaya director nito? Sino? Yung babae din kaya na nandun sa Senado, yung katabi niya? Yan. Lights, camera, action. Maganda yan. Photo ops daw. Oy, mga media! Paano kayo niyan? Wala kayong ano nito pagka hindi nyo... Photo ops naman. Ate, yahay na tayo dito. Ayan. Agoy! Tuwan-tuwa siya. Ang dami... Tuwan-tuwa si Mamo. Ay. Dapat sinabihan mo kami para pumunta rin kami lahat dyan. Sama-sama tayo nag-photo ops. Gitna. Naririnig ko yung mga ng direktor. Gitna. Kaliwa. Ma'am, saka kaliwa. Natawa ako doon. Ma'am, hindi po yan. Hindi po yan mugshot.
na-realize niya, din naman. Kasi may mga nagdidikta eh. O, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, ganyan. Kaya ka titingin sa kanan kasi may mga media pa doon. So, titingin mo, gaganong ka. O, di ba? O, tingin naman sa kaliwa. Kasi may mga media pa sa kaliwa. Kasi dito, gitna eh, kuha. So, kung dito ka kumuha, hindi makikita yung dokumento mo. Di ba? O kung dito ka kumuha sa kanan, hindi rin makikita kasi nakaharap ka. Kaya sinasabi ng ibang mga, ewan ko kung sino yun ha, director ba yun o yung mga media, ma'am, kaliwa. Ang ginawa ni ma'am, iniwan yung dokumento. Ma'am, hindi po yan, mugshot. Kasi ganun sa mugshot eh, di ba? O, tingin sa kaliwa. O, tingin sa kanan. O, di ba? Ganun. Sorry naman, madam ha. Napansin ko lang, tingnan nyo. Panoorin nyo ha. Pakinggan nyo. Ingay mo kasi Banat Boy, paano nyo pakikinggan? Yan. Photo muna po to. Photo ops. Ate, yahay na tayo dito. Delayed eh. Ma'am, gitna po. Gitna. Okay. Dali lang po yan. Ma'am, saka kaliwa. Nakita niyo yun? Kumanan siya, wala yung dokumento. Okay. Dali lang po yan. Ma'am, saka kaliwa. Oh, ayan oh. Ay, yung dokumento nakaharap. Alam mo, madam, nung nabasa ko yung pangalan ko, so tiningnan ko to. Na-distract ako eh. Natawa ako eh. Hindi totoo, hindi po ba nakakatawa? Kasi bakit yung mukha mo lang ang kumanan? Yung dokumento, hindi. Ang bira, oo. Ay, tuwan-tuwa si madam. Dami nagpipicture-picture. Ay. Instagrammable yan. Okay. Question. Alright, go. Question. First posting kasi ito naman. Isa lang. Yung EBS na, Sige, Asher. sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm, para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Sino-sino daw ang nasa likod ng video. Tapos, ang kaso mo, cyber libel. Anak ng wewe talaga, oo. Hindi, ang hindi po sa akin ang galing. Nagkaroon daw siya ng press con nung, I think it was Monday. At sinasabi niya, ang pangunahing motibo nila, hanapin yung nasa likod nung naglabas ng video. Okay? Pero, ang kinasuhan mo, yung mga nag-react lang sa video. Hindi, imagine niyo to kami lang po bang mga vloggers ang nag-react? Lahat halos ng mga taong bayan nag-react. Nagtanong lahat sila eh, totoo ba to? O kahit si Bato, di ba, nagtanong din. May isa pang abogado na nagtanong din. Kung totoo ito, maaaring mga kaso. Di ba, lahat tayo nagtanong. As a matter of fact, ako, ang pagtatanong ko pa nga, sabi ko, maganda niyan, imbitahan mo sa Senado nang malaman mo kung sino mga nasa likod. Mas maganda niyan, imbitahan mo, kasuhan mo. Ako nga mismo nagsabing kasuhan mo eh. At imbitahan mo eh. Kung ako, halimbawa lang kunwari lang, yung una niyang puntirya na sinasabi niyang alamin ang mga nasa likod. Kung ako ang nasa likod niyan, paiimbitahan ko ba sa'yo yan?
Makakasuhan ko ba sa iyan? At saka, anong kakayanan namin, kaming mga vlogger na naandyan, na sa amin manggaling yan? Di ba? Anong kakayanan namin? Alam nga namin kayo ang nasa kapangyarihan. Oh, di ba? Alam namin na madedemanda kami. Eto nga, inano lang namin, nire-reactionan lang namin, dinimanda mo na kami. How much more kami ang maglabas niyan? But still, as far as I know, okay, as far as na mga natanong kong abogado, kahit nga daw kami ang maglabas, yun ang tinanong ko would it mean na ikaw ay makakasuhan? Hindi. As part of an entity ng media at may lumapit sa amin, halimbawa, yung sabungero, naalala mo yon, yung sabungero, di ba? Sino naglabas nun? GMA. Sino yung lalaki yung nag-interview? Ang naglabas, lumapit sa kanya yon. Dapat kasuhan din siya dahil tandaan mo, napakaraming mga dinadawit doon. May congressman, may artista, may senador. Hindi, as part of media, kami po ay naghahatid lamang po ng balita at nire-reactionan po namin. Kaya nga ang challenge namin bakit hindi mo imbitahan? Bakit hindi mo kasuhan yung tao ng magkaalaman? Ang kinasuhan mo yung mga vlogger. Bakit? Para patahimikin? Yun ba ang dahilan nun? Para kami ay hindi na bumanat sa'yo for the rest of 2020 hanggang 2028? Kasi sabi mo nga, ay may option na gano'n na maging presidente o tumakbong presidente. So, are you silencing us? Nagkakamali ka. Kung yan ang nasa isip mo, madam, marami na pong gumawa sa amin yan. Marami pa pong gumawa sa amin yan, hindi kami napatahimik. Bakit? We are just stating the facts. Ito ang facts and here are our opinions. Etong fact na to, may fact yan . Anong fact? Hindi fact na facts. Merong taong nagsalita. May taong nagsabing, ikaw daw ang may kagagawa ng mga maling akusasyon o whatsoever. Sa madaling salita, may isang taong na nag-a-accuse sa'yo. Kami, nagre-react lang at sinasabi namin, oy, Ontiveros, sagutin mo ito. Oy, Ontiveros, pasinungalingan mo ito. Kasi may nag-accuse sa'yo. Yun lang ang aming sinabi. Wala kami sinasabing, uy, Ontiveros, ano ka, ganito ka. According dun sa tao na yun. So, alam mo, even the Supreme Court says that. Hindi maaaring makasuhan yung mga nag-share. Ang pwede mo lamang kasuhan ay yung mismong tao na nagsabi nun. Wala naman kaming dinagdag bawas dun . Kung ano lang sinabi niya, yun lang din ang aming nireaksyonan. Anong klaseng mambabatas ka? Hindi mo maintindihan ng batas? Ito pa, meron pa ako mamaya sasabihin sa inyo. Magunos dili muna kayo. Ay, ako pala. Magunos dili ka, Banat Bay. Oo, meron akong sasabihin sa inyo, pero unya-unya. Pakinggan muna natin sinasabi ni Ontiveros. Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, anong aamin? Aamin na kung sino naglabas sa kanya? I mean, eto sorry meron po bang abogadong nanunood dito? Ano ngayon, halimbawa lang ano ngayon Coco naglabas sa kanya? Halimbawa lang, anong kaso mo? Hindi naman ako nagsabi. Ako lang naman yung naglabas ng kanyang video. Yung tao dapat kasuhan, hindi yung naglabas ng video. Halimbawa lang pero hindi ako naglabas ng video. Ako po ay nag-react lamang doon sa mga lumalabas ng video. As a matter of fact, pansinin ninyo, late na ako naka-react Nauna na yung mga iba. Bakit? Busy ko, bakit ba? Nagra-ride ako Hindi kasi ako, una-una, prinsipyo ko yan na sa vlogger. Yan ang isang bagay na natutunan ko mula noon. Huwag kang atat. Huwag kang atat na makikipag-unahan ka sa content. Kasi maraming vlogger na gano'n na ugali kaya nasusunog. Kasi atat.
atat sila na maglabas ng... kasi unahan yan eh. Kung sino yung una maglabas, naku, napakaraming views niyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naaakit sa maraming views eh. Gusto ko ng views, siyempre, para lumabas yung ating opinion. Pero hindi ako ganun. Pag nakakita ko ng balita, titingnan ko muna. Antayin ko muna yung mga tao mag-react. Antayin ko muna mainstream media mag-react. Ganun ako eh. Di ba? Inaantay ko muna lahat. Kasi baka mamaya, masunog ako, mahirap masunog. Di ba? Ang itim ko na nga, masusunog pa ako. Mahirap mo masunog. Kaya hindi ako nagre-react agad-agad. Kaya kung titingnan ninyo yung timeline, I think, at saka una-una, kaya ako laging late. Kasi hindi po ako nagigising na maaga. So, lumabas siya ng umaga, ang gising ko hapon na. Tapos marami pa akong gagawin, maglalaba, magkakape. Wala ako sa ulirat yan eh. Kaya usually, sa gabi na ako nakakagawa ng video. O sa madaling araw. O tapos, magra-ride pa ako minsan. So talagang sa gabi na ako nag-react. Actually, after that day na ako nag-react. Madaling araw na ako nag-react. Tapos nilabas ko sa umaga. So kinabukasan na. Nagigets ninyo? So anong punto ko dito, madam? Madam, ang dami-dami nag-share niyan. Hindi lang ako. Hindi nga ako una. Ang dami po. Tapos ang pupunahin mo yung katulad namin? Bakit? O sabi ko pa nga sa inyo, hindi ba? Biro-biruan nga namin kami Banateros. Dapat si Boss Dada ang dinimanda eh. Bakit di kasama si Boss Dada? Takot ka sa kanya? Hindi, ilang ang tanong ko. Bakit hindi si Boss Dada pinagmumura pa to si Ontiveros? Kasi nga, ano yan eh, early bird yan eh. Ewan ko dyan sa tao na yan, parang si Marcos yan eh. 5 oras lang matulog. O ewan ko kung 5 oras na matulog o hindi makatulog dahil sa hilik niya. Kaya ang aga niya mag-react. React agad ng react yan tapos, ay grabe, pagka pinanood nyo, panoorin nyo si Boss Dada, matutuwa kayo sa mga malulutong niyang mura. Talagang grabe magmura yan. Bakit ako ang dinimanda mo? Bakit? Dahil maraming views? Hindi ko na kasalanan yun. Kung sadyang gandang lalaki lang ako, madam, wala tayong magagawa doon. Biro lang. Gino-joke-joke ko lang po kayo. Hindi kasi biro-biroan namin ng Banateros yan eh. Bakit lagi? Sa kahit iba na nagsalita, kahit si Master Judea nagsalita, ako ang dinimanda. Nung si Boss Dada naman ang bumibira ng todo, ako pa rin ang dinimanda. Kursunada niyo na ba ako, madam? Ako nagtatanong lang Crush mo ba ako? Sabihin mo lang, magkape tayo, walang problema. Ano naman ako friendly ghost. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So, Parang may lambing yung Banat Bay. Hindi, yung kay Crisette medyo may sungit eh. Jason, parang matanda na yan. Gano'n. Banat Bay. Ayan. Biro lang Joke, walang ganun. Nagpapatawa lang ako. Baka na naman sasabihin nito, magdedemanda na naman siya. Illegal crush. Abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan. Ma'am, si Michael. Pwede bang siya unahin mo? Siya yung nagsalita eh. Siya yung nag-akusa sa'yo. Bakit kami? Yan yung talaga hindi ko magets eh. Ito hindi ako nagre-reklamo na kinasuhan niya. Walang problema kalayaan mo yan kalayaan ko rin magsalita. Pero nakakapagtaka lang talaga, inuna mo yung vlogger kasuhan kaysa kay Michael. Bakit? Wait. Bakit? Siya yung nag-akusa sa'yo. Di ba dapat siya inuna mo?
Tapos kami, parang ganun eh, di ba? Ewan ko ba? Explain nyo nga sa akin. Ako hindi ko ma-explain eh. Kung ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinal niyo po ay perjury po ba o meron na pang Perjury? Paano magpe-perjury kami? Hindi naman kami sumumpa. Tingnan nyo to tama yung tanong ni Sir eh. Actually, tama. Ano po ba ang kinaso nyo? Perjury o ano? Dito, huli. Anong huli? Kasi ang pwede lang naman kasuhang perjury, yung si Rene o yung Michael. Kasi basta ang gulo, hindi ko alam kung anong pangalan niya, Michael ba o Rene. Basta Rene yung sinabi niya pero Michael daw eh. So, I do not know. Anyway, pag perjury, dapat kay Rene. Tama? Kasi siya yung bumawi nung kanyang sinumpaang salaysay. Kaya perjury. Sa amin, libel. Kasi nga, kami daw yung may malis. Kasi yun ang libel eh. May malis ka na for defamation or whatsoever, may malis. Okay? Dapat yon sa amin. So ano ang sagot ni Untiveros? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Libel. So ibig sabihin, clear, malinaw. Libel ang kinaso niya. So sino ang kinasuhan niya? Kaming mga vlogger. Kasi kung yung isang yun, perjury yun. Dapat yun ang ikaso kung sa kanya, perjury. Sa amin, libel. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Hindi, madam. Hindi ka bukas. Kayo nga, ang dami niyong akusasyon sa mga Duterte. Ang dami niyong akusasyon kay BP Sara Duterte. Matitindi ang akusasyon ninyo sa mga Duterte. Kinasuhan ba kayo? Even if sabihin mo ng senador kayo, the mere fact na kung ano-ano ang sinasabi ninyo, pwede pa rin kayong kasuhan. Diba? Ang alam ko, immunity, I think yung 6 years lang eh. Pero pag lagpas sa 6 years, pwede kayong kasuhan. O kaya, at least, kung hindi man doon sa mga akusasyon nyo sa mga Duterte, pwede kayong kasuhan ng ethics complaint ng mga kaalyado ni Duterte. Pero hindi nga kayo kinakasuhan eh. Nagtataka nga kami eh. Hindi kayo kinakasuhan. Walang kumakaso sa inyo. Bakit? Kasi nga po, si Pangulong Duterte, yan ang sandigan ng free speech. Lagi niya sinasabi yan, di ba? Kahit ikaw ay against sa akin, aking ikaw po proteksyonan. Yung free speech mo po proteksyonan ko. Yan ang lagi sinasabi ni Duterte. Kaya nga ang number 1 critic niya na si Leni Robredo, nung mga Duterte supporter, nagbalak na i-impeach si BP Sara Duterte. Ano sabi niya? Stop it, guys. Stop it. Hindi, totoo yan. And I'm witness to that kasi may mga nakausap tayo nung panahon nung ni Duterte na mga supporter, abogado na gusto talagang ipa-impeach na si BP Sara Duterte. Yun ang lagi niya sinasabi, stop it. Kalayaan ng taong pumuna. At hindi lang yan. Bakit ko nasabi yan? Kasi nung panahon din sa Davao, meron din ganyan sa kanya eh. Maraming mga ganyan sa kanya, yung mga Nograles, hindi naman niya kinasuhan. Free speech kasi. At always remember na it should have malice. Walang malice when it is part of your duty. Lahat ng pagpuna ng mga vlogger sa'yo, it's part of your duty. Meron bang pumuna sa yung vlogger at sinasabi ikaw ay hindi na part ng mga duty mo? Wala eh. 'Di ba? Walang pumuna sa yung ganun eh, na yung below the belt hindi nakasama. Halimbawa, siguro yung mga below the belt, yung idadamay mo yung anak na wala namang kinaugnayan sa pag-perform ng duty niya. 'Di ba? Wala eh. Lahat ng kritisismo sa'yo
ay part ng duty mo bilang senador. Lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senador, ilan ang inireklamo niyo? Sir? Ilan po ang inireklamo niyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po kasama po sa kaso po. Kasama na po Hindi, sila. hindi dito siya sa kasama. reklamong inihain namin ngayong umaga. Mga tanong ano? Yung mga binanggit niyo po ba kasama? Bakit ko babanggitin yun kung hindi kasama? Minsan yung mga media, ewan ko rin magtanong, kakaiba rin, ano? Obvious ba na kasama yun? Kasi nga, binanggit yung pangalan. Ang sakit nyo sa banks kayo mga media. Pag-post ba tayo ng inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Naksaya na naman, didikit na naman nila sa fake news. Alam mo, mga media galit na galit sa mga vlogger. Eh. Alam mo kung bakit? Ito ha. Kasi wala nang, yung credibility ng mga media, wala na talaga. You know why? Sa totoo lang, diretsuhan tayo, real talk tayo media. Kaya walang credibility kayo. Kasi yung amo ninyo ay may mga negosyo. At yung negosyo na yon ay maapektuhan pag kayo bumatikos sa gobyerno. At kung nakakahingi ng pabor sa gobyerno, hindi ninyo babanatan. Tama, mali. Kami mga vlogger, wala kaming mga amo. Wala kaming nagdidikta sa amin, kaya nga kami nag-aaway-away. Ay, di pala ako kasali doon, sila lang. Kaya nga nagsasalpukan yung mga yan eh. Kanya-kanya, hindi totoo. O, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, iba yung salpukan nila kay luka-luka. Iba yun. Yun, magulo lang talaga si luka-luka. Hindi, halimbawa, kami nung ilang mga vlogger, bakit sila nag-pro-IME? Di ba? Kahit sila'y maka-BP Sara Duterte. Kami mga banateros, wala. Hindi kami pro-IME. Hindi kami nag-IME. Kasi nga, we have different, wala kaming boss, wala kaming pakialam. And even if kami nasa SMNI, grabe ang respect ng SMNI sa aming sariling pananaw. Hindi kami pakikialaman yan. Hindi kami sasabihan yan, uy, tumahimik ka na kasi ganito, ayaw ng walang ganun. Basta kung kami magsasarili ng sa aming sarili, di ba? Hindi kami pwedeng bumanat ng yung mga may mura sa loob. Yun lang naman yun. Doon lang naman ang restriction namin. Bawal lang kami magmura doon. Siyempre, bawal din yung mga bastos na example, ganun. Pero sa amin, bahala kami sa buhay namin. Wala silang, hindi kami sinasabihin, uy, banat bay, wag mong gantuhin to si ganito, o kasi kampiyan. Walang ganun. Kaya nga kami magkakaiba. Kami nga mismo mga banateros eh. Yung iba sa amin, binabanatan yung si senador na ganito. Ako, hindi ko binabanatan. Yung isa, ako naman, bumabanat sa isang ganito. Siya, hindi. Depende kasi, wala kasi yung nagdidikta sa amin. Kaya itong mga credibility ng media, sunog na. Kaya ang init ng ulo at lagi nilang sinasabihin, eto mga vlogger na ito, fake news ito mga ito eh. Fake news to mga ito. Fake news. Pero sa totoo lang, sila naman ang nagpapakalat ng fake news. Diba? Sino nagsabi na tinanggihan ng Australia? Yung interim release ng ICC. 'Di ba mainstream media? Wala ngang application, paano tatanggihan? Gago! Sino pa yung nagsabi na si Duterte ay humingi ng asylum sa China? 'Di ba mainstream media? Gago! Tinanggi naman ng China. Kayo ang nagpapakalat ng fake news kasi nga meron kayong galit kayo sa mga Duterte. Yan ang totoo. Na yan ni
Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong leak information, update about po dun sa whereabouts ni Michael Morillo? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOJC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung finoward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after. O bakit di yun ang imbestigahan nyo? Ba't di yun ang idemanda ninyo? Malalaman naman ng NBI yan eh. I mean ako wala akong pakialam kung sino man yung Valiente na yun. Ang alam ko lang Valiente nung panahon namin yun, nung nanonood kami ng telebisyon. Valiente! Uking inake! Hindi, alam mo yung ganon? Noon ko lang napakinggan yan eh. I mean, yung pala sa sinasabi mong Valiente, bakit hindi mo yun ang kasuhan mo. 'Di ba? Pwede mo naman alam ko, kayang gawin ng NBI yan eh na malaman kung sino nasa likod, 'di ba? Ay nako, kaya nga ako, hindi nga, 'di ba? Paulit-ulit ko 'to sinasabi. Hindi nga ako pabor sa mga nagtatago sa ano nila, sa kanilang mga muka, 'di ba? Ako, harap-harapan ako sa social media ko. Puging-pugi ko. Joke lang. Sa panaginip Yung lang. mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, Huling mensahe? hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na Yan. Sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun nga kinidnap po si Michael Morillo? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare? Apektado si Madam. No? Alam mo, Madam, ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Ito lang masasabi ko sa iyo. Ang katotohanan, hindi mo matatago yan. Whatever happens, it will reveal. Lies, merong yang hangganan eh. Ang kasinungalingan ay meron pong hangganan. 'Di ba? Merong panahon na pwede kang magkubli sa kasinungalingan, but eventually lalabas at lalabas ang katotohanan. Yan lang masasabi ko. Yan lang. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Naniwala ka sa akin. Isa nila.
Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang... Yan! Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga... Naka! Sabulay na naman yan. Ang tanong kasi nung media, di ba ang Senado pwede naman magprotekta, ganito, o mag-rescue? Uy, sasagot niya, hindi po namin mandato yan. Madam, ginagawa naman po yan doon sa mga nakaraang mga witness. Di ba? As a matter of fact, isa nga po kayo sa magaling sa ganyan Yung mga witness against the Duterte or against yung sa ICC, di ba? At saka yung sa willing kayo na tulungan, di ba? Willing kayo na magbigay kasi it's not necessary yung office nyo. But you can get the contacts through NBI or DOJ or the police recommendation na this one should be put in a witness protection program. But the initiative can start in your office. You know that. Dahil ginawa nyo naman yan Sa mga ICC, di ba? Kayo unang mga nagpresenta. Kayo yung mainit na nagpipresenta ng mga witness. Kayo yun tapos, poproteksyonan sila through giving them to the NBI, to the police, to the DOJ. You can do that. So, yung sinasabi mo ngayong hindi nyo mandato, parang ayaw ninyo atang paatinin sa Senado itong si Rene. Ayaw nyo po ba? Ako'y nagtatanong lang. Ayaw mo po bang magsalita sa Senado si Rene? Mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yon ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang maaksyonan. At hanggang ngayon, inaasahan kong maaaksyonan nila ang sitwasyon, kung ano man yon ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamong ito. Maraming salamat po. Cut! Ayun, tapos na. Gago! Alam mo, meron lamang akong paalala sa iyo bago tayo lumipat doon sa Kasi meron akong may sasabihin ako sa inyo malupit. Alam mo, basahin mo yung Luke 12 verse 2 to 3. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roof. Yan ang tandaan mo, Yan ang tandaan mo. Sabi nga, ito ay nagwa-warn sa private scene, o kaya ay conspiracy will one day be exposed. Panghawakan natin pareho yan. Pati ikaw, hawakan mo yan. Kung kaya mong hawakan sa puso mo yan, hawakan mo. Ako, kaya kong hawakan ko yan. Kasi bakit? Wala naman po akong sikretong na tungkol dito sa issue na to. Wala. Ako'y nagre-react lang. Ako'y content creator lang na nagre-react at isang mamamayang Pilipino na nagsasabing, if this is true, dapat talaga kayong i-ethics complain. If this is true, you should be removed in the Senate. Yun ang sa akin, Kasi, pambihira ho. And the accusation sa inyo ay hindi lang isa. Di ba? Marami pa pong sinabi si Topacio na akusasyon sa inyo. Yun nga ang kinakataka ko Bakit hindi nyo kinasuhan si Topacio? Siya yung nanggahamon sa inyo. Kasuhan mo ko, libel! Na magkaharap tayo at magkalabasan tayo ng ebidensya. Kasi siya mismo pinangalanan niya. Direkta, hindi siya nag-react. Direkta siya, sinabi niya. Ganito pagkasabi niya na parang, hindi na ako nagtataka na lumabas yan si Rene o si Michael kasi ginawa na ni Ontiveros yan. Yan yung sinabi ni Topacio. Eto nga, kasi siya pa yung abogado. Kaya nga sinasabi niya, kasuhan mo ko. Eto, sinasabi ko na sa'yo. Nagtatanim ka. Yun ang sinabi ni Topacio, kasuhan mo ko. Ba't di niya kinasuhan si Topacio? Dahil magkakalabasan ng ebidensya? Hindi, di ba? Ang nakakataka dito, kasi eto si Ontiveros, ayan, papakita ko sa inyo, May papakita ko sa inyo.
Siya mismo ang nag-file ng bill. Hindi ko mabasa yan. Dali lang. Bubuksan ko sa aking computer. Siya mismo nag-file ng bill. Okay? Na sinasabi niya na kailangan proteksyonan ng freedom of speech. Okay? Ito ang explanation dyan, yung sa bill na yan. Tinanong natin sa kaibigan natin si GPT. Si GPT, kilala niyo yun? Sabi niya, ano ang pinopropose nung Senate Bill number 1593? To decriminalize libel? Mantakin mo, ikaw nagsabi niya na, ikaw. Gusto mo ma-decriminalize ang libel? Ako, I agree na. Dati hindi ako agree dyan. Ngayon, na-realize ko. Wini-weaponize pala talaga ng mga politiko yan. Meaning you can't be jailed for libel or cyber libel anymore. Ikaw ang nagsabi niyan. Ganito ka kahipokrito. Pero ngayon, ginamit mo against us. Instead, the offended party can only sue for damages. Tama naman yun. Yan yung civil case, di ba? Like a civil case, not a criminal one. Why? Because libel laws are being used to silence critics. Naku. Ikaw na nagsabi niyan, ha, madam? Ikaw, galing yan dito sa iyong pinasang bill. Galing yan dyan. Sabi ko kaibigan ko si GPT. Kaibiganin nyo rin yun. Sabi ko, paki-explain nga to. Napakahaba ng mga lengguwahe dito. Ayan. Sabi dito, thousands of cyber libel case are clogging up the courts. While with very few ending conviction, which is true. Dumadami lang ang trabaho kasi alam mo mga kababayan, ngayon ko lang nalaman nung nagkaroon ako ng mga kaso sa mga congressman, nagrabe pala ang mga congressman. Kaliwat kanan ng kinakasuhan nilang ng libel. Para lang talagang maistorbo. Since sila, mayaman sila. Since sila, marami silang pera. May panahon sila. May binabayaran silang retainer sa mga abogado nila at walang ginagawa. Gagawin nila, pag may nag-criticize sa kanila, lalo na sa mga lokal, ididemanda nila. Para tumahimik yung tao na yun. Ganun. So, talagang wini-weaponize. Ang problema, sa sobrang damit, walang kwenta yung mga demanda. Yung korte napupuno ng puro cyber libel case from the public officials. Na sinabi na ng Supreme Court that the public official should not be onion skin. And walang malis kung ito ay part ng kanilang trabaho, yung kinikriticize. Yeah? Ayan, which is, yan din ang sabi ni Ontiveros. Si Ontiveros mismo nagsabi. Anak ng wewe, oo. Other countries and international human rights groups also believe that jail is too harsh for libel. Sumuplak sa'yo ngayon to. Etong bill mo. Anong tawag dyan? Alam mo, eto bakit ko sinasabing hypocrisy ang ganyan? Kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala na dapat ang isang cyber libel ay criminalized. Dapat ito ay decriminalized. That's the point of your bill. I-decriminalize ang libel. Tapos ngayon, gagamitin mo against those people who are criticizing you. Akala ko ba you're against it? Pero ginamit mo against us? Anak ng wewe. Gago! Diba, if you do not believe, dapat hindi ka maniwala. Hindi mo gamitin. Ginamit mo So naniniwala ka.